Higit sa 400 motorista ang nasampulan sa unang araw ng pagpapatupad ng NCAP. Ito yung No Contact Apprehension Policy sa iba't ibang pangunahing kalsada dito sa Calacang, Maynila. Samantala, bago pa masimulan ang rehabilitasyon ng EDSA, naglatag na rin ng karagdagang traffic mitigation ang Department of Transportation at maging ng MMDA para maibsan ang inaasahang matinding paninikip ng daloy ng trapiko dyan sa EDSA. Live report mula kay Erlo Bringas. Erlo, kumusta na? Alex, buong maghapon umabot sa 479 na baka motorista ang natikita na ng MMDA sa pamamagitan ng kanilang No Contact Apprehension Policy. Kung kaya sabi ng ahensya o ng MMDA sa ating mga motorista na babagtas sa mga pagunahing kalsada dito sa Metro Manila, ay asahan na raw ang mas mahigpit na pagpapatupad nitong NCAP at mabuting sumunod na lamang raw sa batas trapiko. Umarangkada na ngayong araw ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa MMDA Command Center, puspusan ng ginagawa monitoring ng mga MMDA personnel sa mga kamera sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. May mga nasampulan na nga kanina na MMDA na nakuhanan ng kamera dahil sa paglabag sa batas trapiko. 22 major roads at highways ang saklaw ng NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, sa pamamagitan ng mga inilagay na CCTV cameras, maaari nang mahuli ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Binigyan din ni Artes na mas moderno, mas high-tech ang resolution ng inilagay na mga CCTV. Sa kabila niya, tiniyak naman ng ahensya na kapag naispatan ng CCTV, ang isang motoristang lumabag ay isa sa ilalim sa review at validation ang footage ng kamera. Matapos ang evaluation ay papadalhan ng notice of violation ng MMDA ang address ng mga nahuling motorista. Yung contest mechanism, tayo po ay may traffic adjudication board na nagde-decide kung sakaling hindi po agree yung motorista sa pagkakahuli sa kanya. At yan po ay pinadali natin through our website lamang. Sa tala ng MMDA ngayong araw, umabot sa 479 ang natikitan sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy na may iba't ibang mga paglabag sa batas trapiko. Ang address ay kukunin naman sa Land Transportation Management Database System sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation upang matiyak ang rehistradong address ng car owner na mapapadalhan ng traffic violation. Kabilang sa major roads na saklaw ng NCAP implementation ay ang bahagi ng Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Roas Boulevard, C5 Ortigas Avenue at Macapagal Boulevard. Una nang binawi ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa NCAP para sa mga ordinansa ng MMDA at muli nga itong binalik nitong mga nakaraang araw. May karagdagang traffic mitigation na inilatag ang Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para makatulong sa traffic mitigation sa pagsisimula ng EDSA rebuild sa Hunyo. Kabilang sa nakita nilang posibleng gawin ay ang pagpapatupad ng odd-even scheme para mabawasan ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ipapatupad ang odd-even scheme sa EDSA lamang mula Lunes hanggang Sabado para matiyak ang hindi pag-build up ng mga sasakyan. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Again, yung sa mga roads, aside from EDSA, kung ano po yung number coding scheme sa ngayon, yun pa rin po yung mag-govern. Sa proposed na odd-even scheme, bawal sa EDSA ang plate number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, 9 ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At ang mga plate number na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8 naman ng Martes, Huwebes at Sabado. Habang libre lahat na makakadaan sa EDSA sa araw ng Linggo at isasaayos din ng MMDA na magkaroon din ito ng window hour na 10 PM hanggang 5 AM.
350,000 na mga sasakyan ang dumadaan araw-araw sa EDSA. Kaya malaking hamon sa ahensyang pagpapatupad ng traffic management sakaling magsimula ng EDSA rebuild. Ang Department of Transportation nakatakda naman makipagpulong sa Toll Regulatory Board para gawing toll-free ang Skyway bilang bahagi rin ng traffic mitigation. Nasa naman na nasa 20 to 25% na reduction sa traffic sa EDSA sakaling maipatupad ng toll-free Skyway. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na maaaring magamit ng mga motorista ang ilang parte ng Skyway Stage 3 na libre habang isinasagawa ang roadworks. Pero dahil nga posible itong makaapekto sa SMC na operator ng Skyway, isinasaayos na rin ang posibleng option pa tulad ng pagpapalawig ng concession agreement nito sa gobyerno. Ang Department of Public Works and Highways naman sinabing sisimulan muna sa gagawing rebuild ay ang southbound lane ng EDSA mula Pasay hanggang Guadalupe bilang paghahanda sa ASEAN Summit sa 2026 at itutuloy din ito hanggang matapos ang dulo sa Caloocan. Papalitan ng bagong pavement ng kalsada na kung saan uunahin mo ng outermost lane o ang linya ng EDSA busway. Paisa-isa nila yung gagawin hanggang sa makarating sa outer lane para hindi maapektuhan ng ibang linya. Maglalagay muna sila ng barrier na siyang maghihiwalay sa linya na sisimulan ng gagawing rebuild. Hindi naman ititigil ang serbisyo ng EDSA busway pero mananatili pa rin ang dating babaan at sakayan ng mga commuter at tatakdaan na lamang ng 30 segundo na pag-aantay ang mga bus para hindi maipon ang mga bus sa busway. Unahin ho namin yung busway. Ang plan po natin dito is, yung mga barriers na nakikita ninyo dyan is iuurong po namin ng konti yan. Iuurong namin ng konti yan para to give way for the construction space. Dapat yung pedestrian lanes isasama din po namin sa aming pagkukumpuni at saka yung mga drainage structures, lalong-lalo na po yung mga perennial na nababaha sa EDSA. Maglalagay rin ng mga karagdagang contractors ang DPWH para mapabilis ang paggawa at magkakaroon ng 24 oras na paggawa para matiyak na matatapos ito sa oras. Hunyo 13 naman ang itinak ng pagsisimula ng preparatory work sa EDSA rebuild at plano namang tapusin ng DPWH ang unahing linya ng busway sa roadworks hanggang sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Yung outer lane po kasi, yung outer lane, medyo mahuhuli kami ng konti dyan kasi nandiyan dyan yung mga utilities, yung mga linya ng mga utilities and it will take some time for us to coordinate with them. Kailangan po din nila kasi bubungkalin po namin yung outer lane, makikipag-coordinate po kami sa utilities and at the same time para mailatag na lang na permanently yung mga kanilang linya bago namin talaga papatunan ng bagong konkreto o pavement. Aabot sa 8.7 billion pesos ang total cost ng proyekto na inaasahang taong 2027 na makukumpleto. Bukod sa libreng toll sa Skyway at pagpapatupad ng odd-even number coding scheme, magdaragdag din ng DOTR ng karagdagang 100 bus sa busway at daragdagan din ng mga bago ng MRT na kasalukang tumatakbo sa rail track. Samantala Alex, nakatakdang makipagpulong ang MMDA sa mga biker group para nga sa pansamantalang pag-aalis naman ng bike separator at pagkakaroon din kasi ng exclusive motorcycle lane sa EDSA dahil pagbabawalan muna sila sa underpass. Isa sa posibleng pag-usapan ay mag-shared lane muna itong bike at motorsiklo habang may isang linya dito sa EDSA ang sarado para nga doon sa EDSA rebuild. Tutuloy din ang mga ginagawang clearing operation sa mga mabuhay lanes para magamit nga ito ng mga motorista at magsisilbi na rin mga alternatibong ruta. Kaya nagbabala din ang MMDA sa mga motorista na madalas gamitin yung mga mabuhay lanes at dyan mag-standby o mag-parking dahil kapag kayo'y natsyempuhan ng clearing operation team, walang pakiusapan kundi titikitan kaagad o kaya naman nakatakin yung mga kanilang mga sasakyan. Alex. Okay, Erlo, daming impormasyon galing sa iyo, no? Dalawang story yan, no? NCAP, pati yung sa EDSA rebuild. O dito tayo sa NCAP. Isa sa mga rason ng mga petitioners dun sa Supreme Court, kaugnay dyan sa NCAP na yan, ay yung late na dumarating yung mga citation nila sa kanilang mga tahanan, no? Anong solusyon dito ng MMDA? Bakit nga ba mabagal?
Alex, magagawa sila ng bagong way kung paano maipapadala yung mismong violation o ma-inform yung mismong driver sa kanilang violation. Yan ay sa pamamagitan ng isang text message o kaya naman ay possible magkaroon ng email. Pero pinag-aaralan pa nila sa gayon yan kung paano nila yan gagawin. Kasi nga, yun nga isa sa nagiging reklamo ng karamihan, minsan maabot ng isang buwan, isang kalahating buwan bago dumating yung mismong violation ticket doon sa lumabag sa batas trapiko. So, isa yan sa kanilang paplansyahin pa sa gayon para mas mapabilis yung pag-inform doon sa motorista at mas mapabilis din na kanyang ma-settle yung kanyang violation, Alex. O, yung isa pa, kung magre-reklamo yung may-ari ng sasakyan na hindi naman siyang gumamit, kundi yung driver niya, paano nga ba ito mabibigyan ng solusyon? Pati ba sa citation ay kitang-kita kung sino nagdra-drive? Yes, Alex, makikita mismo doon sa mismong citation kasi merong litrato yon at talagang malinaw na malinaw yung mismong camera na kukuha ng litrato. Maaring umapila sa adjudication board ng MMDA yung mismong may-ari kung hindi naman siya yung nagdala ng sasakyan ng panahon nung yon ay mapicturan o lumabag sa batas trapiko at magpakita lang ng mga kaukulang patunay na hindi siya mismo yung nagmamaneho ng panahon na yon para ganun ma-lift sa kanya mismo yung nasabing violation, Alex. Okay, dito naman sa pangalawang issue mo, no? Yung tungkol sa EDSA rebuild. Ano ang gagawing reprieve ng TRB dito sa pagpapalibre sa pagdaan ng ating mga motorista dyan sa Skyway Stage 3? Alex, sabi ng DOTR ay makikipagpulong pa lang sila sa TRB kasi pinag-aaralan nila maigi yan dahil nga sa medyo matatagalan kung gagawing libre yung Skyway at possible na ikalugi rin ng mismong humahawak doon sa Skyway. Isa yan sa gagawin ng DOTR para nang sa kanon by July ay maramdaman na rin ng mga motorista yung libreng toll fee sa mismong ilang segment ng Skyway na makaiwas nga dito sa EDSA, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa kabaan ng EDSA.